March 28 ngayon at birthday ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan 80 na siya. Kasi pinanganak siya noong March 28, 1945. At sigurado ito na yung pinakamalungkot niya na birthday. Ganon din para sa mga supporters ni Duterte. Kasi nga, imbis na mag-celebrate siya, nandun siya ngayon sa ICC, nakapiit siya sa ICC. At ang tanging hiling niya lang guys, na pauwiin siya o sana makauwi siya sa Pilipinas. Yan po ang gusto niya lang mangyari. At ito ngayon yung nilalakad ng mga legal counsel ni Duterte, ganon din ni BP Sara. At ngayong araw din makikita natin yung mga nagrarally kahit sa ibang panig nating bansa. So ito yung pinapanawagan nila na iuwi lang siya, Bring him home, bring him home. At sabi naman ng isang human rights activist, pupunta sila doon, sasabayan nila yung mga Duterte sa supporters, titirik sila ng kandila hindi dahil sa birthday celebration ni Duterte, kundi titirik sila ng kandila para sa mga nabiktima na ngayon hindi na nakapag-celebrate ng birthday dahil nga sa crimes against humanity na inaakusa ngayon sa dating Pangulong Duterte. Hindi po kami magtitirik ng birthday candles bukas, kundi ang ititirik namin ay mga kandila para sa mga biktima ng extrajudicial killings na hindi na makakapag-celebrate ng kanilang birthday. At ngayong araw din ang mga OFW, lalong-lalo na sa Europa, mag-zero remittance sila daw, mga buong isang linggo ito. Ito yung paraan nila para iprotesta yung pagdakip sa dating Pangulong Duterte. Pero meron naman guys na nananawagan sila na huwag sumali kasi kawawa lang talaga yung mga pamilya nila. Magsama-sama tayo na magpadala at unahin ang pamilya kaysa protektahan yung mga tao na notas o ng abuso sa kanilang kapangyarihan. Pero alam nyo ba guys na ang sinabi ito ni dating Pangulong Duterte sa kanyang anak si BP Sara na gusto niyang umuwi, merong sitwasyon na nakikita dito si BP Sara kung saan nangangamba siya. Kasi baka pag-uwi daw ng ama niyang si dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, baka mangyari sa kanya yung nangyari kay Senator Benigno Aquino Jr. noong August 21, 1983, kung saan inassassinate siya dito, pagbaba niya sa aeroplano, binaril siya at doon siya mismo namatay. Kasama yung isa na pinaginalaan na yun daw yung bumaril. Sa pagbaba ni Senator Benigno Aquino, kasama pa yung mga madre at saka may mga pulis din, kaso di niya alam na yun na pa yung katapusan ng buhay niya. So ito yung sinasabi ngayon ni BP Sara sa kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte, na baka pag-uwi mo, yan na yung katapusan ng buhay mo. Pero ang sagot, alam mo kung anong sagot ni dating Pangulong Duterte? Kung yan nga daw yung kapalaran niya, and then so be it. So yan ang matapang na sagot niya, okay, kay BP Sara. So nag-apila yung legal counsels ni Duterte sa ICC para sa pansamantalang pag-uwi ni dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Tapos sabi naman ng ICC, kung sakaling makapasa nga ito si Duterte at mapayagang makauwi dito ng pansamantala sa Pilipinas, dapat merong mga kondisyonis din ang sinabi ang ICC kung saan dapat meron makipag-ugnay sa kanila yung palasyo o yung Pilipinas sa mga kondisyonis na ito. Kung saan pinabulaan na naman ito ng Malacanang na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas kaya hindi sila pwedeng makipag-cooperate. Pero sabi naman ng palasyo, kung sakaling makipag-ugnayan sila sa ICC, maraming mabubuksan na mga issue dito kung saan magiging sigurado guys, magiging disadvantage ito sa kampo ni Duterte. Sasabihin natin na makikipag-cooperate tayo sa ICC pagdating po sa interim release dahil lahat po ng issue dyan mabubuksan. Mabubuksan din po kung magkakaroon ng freeze order sa kanyang mga assets. Gugustuhin po ba din ng pamilya Duterte? Yung sinasabi guys ng Malacanang na freeze order sa mga asset ni Duterte, it's all about sa mga pera niya sa bangko or anything else guys, sa mga ari-arian niya. Kapag once na na-press yan guys, hindi na pwedeng galawin yan, okay? Hindi na pwedeng bawasan. Kasi guys, alam nyo ba na kapag natalo si Duterte dito sa kaso niya, sa crimes against humanity, babayaran niya ngayon yung lahat ng mga biktima, ng mga accounted, ng mga biktima ng AGK.